Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, bahagya po nga tumaas ang tsansa na ma-develop po bilang isang ganap na bagyo. Nasa 50% na po o medium po ang tsansa na mabuo. Ito pong aktibong low pressure area mga kaibigan ko na namataan po sa may bandang silangan po ng Mindanao na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. At kung hindi po magbabago mga kaibigan ang pinapakita po sa ngayon ng ating weather model ay maaari pong tawirin ito ang lugar po ng Caraga Region, Visayas at Palawan sa mga susunod po na mga araw. So maging handa po mga kaibigan yung mga lugar po na sinabi ko at binanggit ko mga kaibigan dahil posibleng magkaroon ng banta dyan ito nga pong low pressure area na posibleng maging bagyo. Sa ngayon ho mga kaibigan ay nagdadala po ng mga pag-ulan na itong low pressure area o active low LPA sa ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Kasama rin ho dyan ang aktibong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa bahagi po ng Visayas. So mga kaibigan, tignan muna natin kung nasa na nga ba yung pinakalokasyon nito nga pong sinasabi o tinatawag natin na aktibong low pressure area. As of now, itong low pressure area mga kaibigan ay may estimated pong data na 225 kilometers southeast of Tagum City, Davao del Norte mga kaibigan. So ang posibilidad nito mga kaibigan dahil kaakibat niya itong ITCZ, Intertropical Convergence Zone, samahan pa yan ng Northeast Monsoon at shoreline, mabilis po yung pagkilos or pagdevelop nito nga pong aktibong low pressure area. From 20% na tsansa, naging 50% po ito mga kaibigan. So maging handa na lamang po tayo. Pero sa ngayon ho, babalikan natin yan, i-update na yan. May forecast weather condition din tayo. Ang area po ng Caraga at Davao Region, asahan po natin mga kaibigan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa banta nito nga pong low pressure area. So pinag-iingat po sa posibleng banta po ng pagbabaha at landslide naman po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng malawakan at patuloy po na pag-uulan. Sa area naman po ng Mindanao, Negros Island Region, Central Visayas at Eastern Visayas mga kaibigan, asahan din po dyan ang masungit po ng panahon cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Samantalang sa Cagayan Valley naman po mga kaibigan, Cordillera Administrative Region mga kaibigan ko, kasama na rin dyan ng ilang bahagi ng Aurora. Asahan din natin ng maulap na kalangitan na may mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil naman po sa banta ng hanging habagat or northeast monsoon po mga kaibigan. Samantalang ang Bicol Region, kasama na ang Quezon mga kaibigan, asahan naman natin ng masungit din na panahon dahil naman po sa banta ng shoreline. So yung mga lugar po na aking binanggit, ngayon pa lamang po pinag-iingat na yung mga lugar na yan sa banta po ng posibleng pagbabaha at landslide naman sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng mga patuloy na pag-uulan. Pero sa ngayon ho mga kaibigan, sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, apektado naman tayo mga kaibigan ng Northeast Monsoon. So asahan natin na medyo masungit na panahon. May chance ng pag-araw pero madalas pahapon sa gabi mga mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pagulan ng ating aasahan dahil sa hanging habagat. So asahan natin mga kaibigan, moderate to heavy rains ang posibleng matamo na pag-uulan na may 50 to 100 millimeters mga kaibigan na dami ng ulan dito po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ngayong araw ho yan mga kaibigan. Bukas naman po ng tanghali mga kaibigan, asahan naman natin ng moderate to heavy rains na mayroong 50 to 100 mm sa pag-uulan dito pa rin po sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Pagdating naman mga kaibigan ng Huwebes, December 19 ho yan, alas 12 ho ng gabi o noon po, moderate to heavy rains naman na may 50 to 100 mm sa pag-ulan dito pa rin ho sa Dinagat Island at Surigao del Norte. Mga kaibigan, balikan natin yung sinasabi ho na low pressure area. Kung ito nga po ba
ay posibleng maging isang ganap na bagyo. So kapag ka nag-maintain yung kanyang pagkilos mga kaibigan at mas lumakas pa or mas palakasin pa nitong ITCC, ito yung magiging isang ganap na bagyong Kerubin sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So nakakalungkot man dahil papasok po ang Christmas Day or Pasko na posibleng may bagyo tayo na mararanasan. So magiging maulan man yung mga lugar nga po na kinabanggit o yung ating Christmas Day, mag-ingat pa rin tayo sa banta po mga kaibigan ng bagyong Kerubin. Tulad na aking sinasabi, nangyari na rin ho noong 2021, December din ho itong si Super Typhoon Odette na nanalansa sa malaking bahagi po ng ating bansa. At ipagpasalamat ho natin na ito nga pong low pressure area, kung sakali pong maging isang ganap po na bagyong Kerubin, hindi po ito nakikitaan ng tsansa para maging isang ganap na typhoon or super typhoon category. Ayon na rin po sa ating advanced weather forecast, tatahakin ito etong silangan po ng Mindanao at Visayas area, pero maliit naman din yung tsansa na maapektuhan po ang malaking bahagi po ng Luzon. Kapag ka ito po tumama sa ating Philippine landmass, mas maapektuhan ng gusto itong silangang Mindanao at hihina habang tatama po sa Visayas. Pagdating naman po, kung ito yung maabot po sa may bandang malaking bahagi ng Luzon, ito isang ganap na lamang po na low pressure area or hanggang sa malusaw na po mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, ito yung inaasahan natin na huling bagyo na or last na bagyo na bago humatapos etong 2024 at may humabol pa nga. Usually kapag Disyembre naman mga kaibigan, kapag Northeast Monsoon or Amihan season mga kaibigan, may mga bagyo talagang pumapasok. Pero malimit lang po talaga. Napansin nyo naman, ngayong Disyembre, isang bagyo lamang ang pumapasok po or posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga po yung minomonitor natin ngayon na posibleng maging banta. Kaya naman, ngayon pa lamang po, hanggat ito ay hindi pa nagiging isang ganap na bagyo mga kaibigan, maging handa tayo. Unang-una, lagi kong pinapaalala ng paulit-ulit sa inyo, palagi po tayong maging informed sa lagay ng ating panahon. Alamin natin yung mga update, kaya lagi po tayo nagbibigay ng babala at update po sa inyo. Pangalawa, kapag may bagyo mga kaibigan, unang-una, i-safety natin yung ating mga kagamitan, yung mga papeles natin, yung mga nababasang mga gamit, i-safety natin sa lugar na hindi po tatamaan or mauulanan po. Pangatlo, kapag ganito may banta din ng pag-uulan, lagi tayong mag-safety or mag-imbak ng sapat na pagkain mga kaibigan na tatagal po ng 2 hanggang 3 araw. Pang-apat mga kaibigan, magkaroon tayo ng constant communication or plano sa mga dapat nating gawin kapag meron pong banta ng bagyo. At panghuli mga kaibigan ko, manatili tayo sa ating mga kabahayan para sa ating safety at hindi po tayo mapahamak. So yun lamang update natin. I-update ko po muli kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.